Ako si Amalia Fuentes at ang lihim ng aking kagandahan ay ang bago at dalisay na lak. Natuklasan ni Amalia ang bago at dalisay na locks nang siya'y mapasali sa Lux Complexion Test na dinaluhan ng iba pang mga artista. May bagong hugis, may bagong bango at bagong pakete. Makibahagi sa aking bagong tuklas pampaganda. Gamitin ang bago, mayumi at dalisay na laks. Magandang araw, mga kaibigan. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang buhay ng isa sa mga pinakamalalaking bituin sa kasaysayan ng Philippine cinema, ang tinaguriang Elizabeth Taylor of the Philippines, si Amalia Fuentes. Kilala bilang isa sa mga reyna ng pelikulang Pilipino noong dekada 60 at 70, si Amalia ay nag-iwan ng isang napakalaking marka sa industriya. Alamin natin ang kanyang mga tagumpay, pagsubok, at ang kanyang pamana na hanggang ngayon ay buhay sa ating mga alaala. Dito sa Pinoy Wisdom. Si Amalia Fuentes ay ipinanganak bilang Amalia Amador Mulak noong August 27, 1940, sa Naga City, Camarines Sur. Matapos mamatay ang kanyang ama, siya ang naging breadwinner ng kanilang pamilya, na nagdala sa kanya sa industriya ng showbiz. Noong 1956, sa edad na 15, nadiskubre siya ng Sampaguita Pictures at nagsimula ang kanyang karera bilang isa sa mga pinakasikat na aktres ng kanyang panahon. Hindi nagtagal, tinagurian siyang Elizabeth Taylor of the Philippines dahil sa kanyang natatanging ganda at husay sa pag-arte. Sa kanyang mahabang karera, nakagawa si Amalia ng higit sa 130 pelikula at nagkaroon ng pagkakataong makatrabaho ang ilan sa mga pinakasikat na leading men ng kanyang panahon, tulad nina Luis Gonzalez, Eddie Gutierrez, at Jose Mari Gonzalez. Ilan sa kanyang mga kilalang pelikula ay Estela Mondragon 1960, Amy, Susie, Tessie 1960, at Amaliang Mali-Mali 1962. Bukod sa pag-arte, pinasok din ni Amalia ang larangan ng pagsusulat, pagdidirekta, at pagpoproduce ng pelikula. Itinatag niya ang kanyang sariling production company, ang AM Productions, na nag-produce ng ilang matagumpay na pelikula noong dekada 70. Isa sa kanyang mga naidirek ay ang mga Reynang Walang Trono 1976, na ipinakita ang kanyang versatility bilang isang filmmaker. Hindi naging madali ang personal na buhay ni Amalia Fuentes. Siya ay nagkaroon ng dalawang magulong kasal, una kay Romeo Vasquez noong 1965, na nauwi sa hiwalayan noong 1969, at pangalawa kay Joey Stevens, isang Amerikanong negosyante, na humantong din sa diborsyo pagkatapos ng 28 taon dahil sa isyu ng infidelity. Naging madilim din ang kanyang buhay noong 2015 nang pumanaw ang kanyang nag-iisang anak na si Lizelle Martinez dahil sa cancer, at makalipas ang ilang buwan ay siya naman ay na-stroke, na nagdulot ng kanyang pagkaka-paralisa. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy na ipinaglaban ni Amalia ang kanyang kalusugan at karapatan, kahit pa nakaharap siya sa mga legal na isyu laban sa kanyang pamangkin na si Nino Mulak hinggil sa pamamahala ng kanyang ari-arian. Pumanaw si Amalia noong October 5, 2019, sa edad na 79 dahil sa multiple organ failure. At dyan nagtatapos ang ating pag-alala sa buhay at legasya ni Amalia Fuentes, isang tunay na movie queen ng pelikulang Pilipino. Sa inyong palagay, ano ang pinakamatinding pelikula ni Amalia na naaalala nyo hanggang ngayon? I-comment nyo lang yan sa ibaba at pag-usapan natin. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang kwento ng ating mga iniidolo sa industriya. Maraming salamat sa inyong panunood. Dito lang yan sa Pinoy Wisdom.